Matapos marating ni na Caprice at Joaquin ang kanilang destinasyon, hindi nila alam na may pagkakataon silang makuha ang matatanggap na regalo mula sa mismong mahal sa buhay na nagbigay nito. Kaya naman kausap na ni Kuya ang ama ni Caprice. Maligayang pagdating sa bahay ko. Thank you, Kuya. Maaari ka ba magpakilala? I am George po. Ako po yung tatay ni Caprice. Ikinagagalakit ng makilala, George. Kinagagala ko rin po kayo makilala, Kuya. Kamusta ka? Excited po akong makita si Caprice, syempre kung pwede. Namimiss ko kasi yung bata eh. Kwentuhan mo nga ako tungkol kay Caprice. Alam ko po na kwento niya na we started young and hindi po siya naging sagabal dun sa gusto naming ma-offer her. Hindi siya naging pasaway, never siyang humingi ng hindi namin kayang ibigay. Bilang first-time parents sa murang edad, how was it raising Caprice? Ang daming pumasok sa utak ko. Pero masaya. Kasi simula nung dumating siya sa amin, binago niya lahat. Hindi lang ako. Kasi simula nung dumating siya, nagkaroon kami ng direction. Before po kasi, bawal kami magkita ng mami niya. So, I insist na kahit yung bata lang yung makita ko, siya lang yung makita ko. First na namin magkita, hindi niya ako kilala pero niyakap niya ako. Dumating kami sa point din na sobrang naging close kami. Pero nung naging busy ako, nung naging busy din siya sa work niya, parang nawala yung time namin to bond. Yun din siguro yung reason kung bakit pag ako yung yumayakap sa kanya, ako yung nagbibigay sa kanya ng letter, sobrang umiiyak siya. Very special po kasi talaga si Caprice. First daughter ko yan, baby ko yan. So, Paano nyo nga ba napalaki si Caprice na ganun kabait? hindi namin siya nirestrict kaano. More on guidance. And then lagi namin siya nire-remind na ayaw namin matulad ka sa amin dahil nag-start kami ng maaga. Hindi dahil sa bawal, pero ayaw ko namin mahirapan the way na nahirapan kami. Anong pinaka maipagmamalaki mo tungkol kay Caprice? Bait yan, kuya. Sobrang bait. And masipag siya. Siguro, kuya, yung pagiging ate niya rin sa kapatid niya. Sa pagbisita mo sa bahay ko, sigurado ako magiging paraan para lalo pa kayong maging malapit. Kung kaya, mamaya, kung makita mo siya, sabihin mo ang nilalaman ng puso mo sa kanya. Thank you, kuya. Maya-maya pa, si Caprice pinatawag ni Kuya sa confession room. Sa puntong ito ay papapasukin kita sa task room. Okay po. Caprice, naabot nyo yung distansya na kailangan nyong marating. Dahil dito, tulad ng ipinangako ko, makukuha mo na ang Christmas gift mo. Pero para matanggap mo ito, may huli kang pagdadaanan. Okay po, kuya. Sa harapan mo, 5 kamay ang isa-isa mong makikita at makakawakan. Pagkatapos, kailangan mong sabihin sa akin kung alin doon ang kamay na magbibigay sa'yo ng iyong regalo. Opo, kuya. Bakit ka naiiyak? Kuya, naririnig ko po si Daddy. Nafe-feel ko po, kuya, yung pag-crack niya po ng knuckles niya, kuya. Lukso po ng dugo yata, kuya. Ipapakita ko sa'yo ang unang kamay. Hindi po to si Daddy. Gaya ng sa unang kamay, si Caprice mabilis na natukoy na hindi ang mga kamay na yon ang hinahanap niya. Hindi po si Daddy, kuya. Nung nakita ko po yung unang kamay, kuya, tsaka yung mga susunod pa po, kahit nakaupo lang po ako doon, tapos nakalabas lang po yung kamay doon sa malayo, alam ko na po agad na hindi yon si Daddy, kuya. Na-feel ko rin po kaagad na kahit sa likod po ng kurtina na yun, kuya, hindi po yun si Daddy. Ipapakita ko na sa'yo ngayon ang ika-4 na kamay.
Okay na po, kuya. At sa huling kamay, Si Daddy nga. Kuya, si Daddy po to. Nais kong ipaalam sa iyo na ang kamay na hinulaan mo Po, ay kuya. tama. Nung nawakan ko po yung panghuling kamay, yung kamay po ni Daddy, na-feel ko po agad yung love. Parang kahit isang kamay lang po yun, parang nawakan ko po yung kamay ni Mommy, ni Nanay, ni Tatay, ni Uncle, ni Ninong, lahat po sila, kuya. Bonus na lang po talaga yung regalo, kuya. Kahit yung kamay lang po ni Daddy, mahawakan ko, kuya. Masayang masaya na po ako.